Hello mga tropa, and welcome po sa Tropa Tones. Ang ideya ng paglikha ng gold mula sa ibang elemento ay matagal nang pumupukaw sa imahinasyon ng sangkatauhan. Noon pa mang panahon ng mga alchemist sa medieval na Europa at sa mundong Islamiko, hinanap nila ang maalamat na Philosopher's Stone, isang sangkap na sinasabing kayang gawing ginto ang mga karaniwang metal tulad ng lead. Bagamat mas nakaugat sa mysticism kaysa agham ang kanilang mga pagsisikap, nagsilbi itong pundasyon sa pag-usbong ng modern chemistry at atomic theory. Posible ba talagang gumawa ng ginto? Maikling sagot ay oo, matagumpay nang nakagawa ng ginto ang mga siyentipiko mula sa ibang elemento. Ang unang naitalang record ay noong 1980, nang si physicist Glenn T. Seaborg at ang kanyang team sa Lawrence Berkeley Laboratory ay nakapagpalit ng bismuth 209 patungong gold 197 sa pamamagitan ng mga nuclear reactions. Kinailangan dito ang isang particle accelerator, napakalaking enerhiya, at masalimuot na proseso ng paghihiwalay ng isotope. Ang paggawa ng ginto ay isang anyo ng nuclear transmutation, ang proseso ng pagpapalit ng isang elemento patungo sa iba sa pamamagitan ng pagbabago sa nucleus ng atom. Maaaring isagawa ito sa pamamagitan ng neutron bombardment o mga banggaan na may mataas na enerhiya sa loob ng mga particle accelerator. Sa prosesong ito, tina-target ang mga partikular na isotope upang, sa kanilang pagdedecompose o pagkuha ng mga partikulo, sila ay magbagong anyo bilang mga atom ng ginto. Gayunpaman, ang mga nalikhang atom ng ginto ay kadalasang radioactive o napakaliit kaya't hindi nakikita ng naked eye. Sa mga nakaraang taon, ang European Organization for Nuclear Research o CERN ay nakagawa ng mahahalagang tagumpay sa pag-unawa sa pagbuo ng mabibigat na elemento sa pamamagitan ng proton-to-proton collisions at heavy ion experiments. Bagamat hindi nakatuon ang CERN sa paggawa ng ginto para sa industrial na gamit, pinatunayan ng kanilang pananaliksik sa mga nuclear reactions at nucleosynthesis na posible ang paglikha ng ginto sa ilalim ng matinding kondisyon, katulad ng mga nangyayari sa mga supernova. Ang paglikha ng ginto ay posible, ngunit hindi praktikal. Bagamat may siyentipikong ebidensya na maaaring likhain ang gold sa mga laboratorio, hindi ito praktikal sa aspetong pang-ekonomiya. Ang enerhiya at kagamitang kinakailangan upang makagawa ng kahit isang maliit na bahagi ng gramo ay umaabot sa milyong dolyar, malayo sa aktwal na halaga ng ginto sa merkado. Isa pang hamon ay ang kawalang stabilidad ng karamihan sa mga artipisyal na ginawang ginto. Ang mga isotope na nalilikha sa pamamagitan ng particle bombardment ay madalas na mabilis mabulok, kaya't hindi kapaki-pakinabang para sa imbakan o pang-ekonomiyang gamit. Bukod pa rito, ang mga radioactive na byproduct ay nagdudulot ng mga isyong pangkaligtasan at etikal, lalo na kung gumagamit ng mga nuclear reactor o mga banggaang may mataas na enerhiya. So mga tropa, sana po may bagong kayong natutunan sa ating video. If you like the video, kindly like, share and subscribe po sa Tropa Tones and turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman. Once again, maraming salamat po sa panunood sa Tropa Tones and see you sa aming mga future uploads. Hanggang sa muli mga tropa!